Tandaan mo, iglesia ang aagawin. Walang ibang aagawin. Sa record ng Biblia, ang aagawin yung iglesia, yung mga anak ng Diyos. 4:16 ng unang Tesalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa Kita mo, kapatid, kita mo, yung iglesia, yung mga Kristiyano, pagbaba ni Kristo, bababa siya. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yung namatay kay Kristo, yung mga unang Kristiyano, yung mga sila Pedro, mga apostol, yung mga sila Maria Magdalena, mga namatay kay Kristo yan eh. Sila ang unang mabubuhay na maguli. Pagkatapos nilang mabuhay na maguli, yun namang natitirang buhay. Halimbawa, dadating yun ngayon. Meron sumusunod kay Kristo ngayon. Ngayon dumating yon, yung nabubuhay na natitira na sumusunod kay Kristo, aagawin kasama nila nung mga nabuhay na maguli, aagawin sila. Pagsasamahin, patay bubuhayin, namatay kay Kristo, at yung nabubuhay kay Kristo, pagsasamahin agad yon, aagawin. Bakit aagawin? Kasi nga, doon sa talinghaga, may nakaabang na dragon gustong kainin yung ipapanganak ng babae. Tandaan mo yung babae, Antipan. Ngayon ganito, baka sabihin mo, aabang yung dyablo, pagkapanganak, lalamunin. Kapatid, ang panganganak, para magkaanak, 9 na buwan. In the natural manner. Unti-unti yung bata lumalaki. Pag dumating na yung 9 na buwan, naka-June na, doon lalabas yung buong bata. Ang iglesia, sa panahon ni Kristo at hanggang ngayon, binubuo pa yan. No? Lahat ng mga sa Diyos na magiging dapat, pinagsasama-sama ng Diyos yan, parang bumubuo siya ng isang katawan. Pag nabuo na yon, ang tawag doon, taong bago. Pag nabuo na yon, basahin natin ang Epeso sa 2, versikulo 14. sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ayan, kapatid, sabi ng Panginoon, ng Apostol Pablo, si Kristo ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawa. Ano ba yung pinag-isang dalawa? Hindi kumpleto ang pagkakatranslate sa Tagalog eh. Kung uumpisahan natin yan sa 2:11, lalo na kung sa Bibliang Kastila, sa Ingles, sa Portuges, ang mga salin dun sa punto na yan maganda. Meron dalawa na pinag-isa. 2:11 muna, kapatid na Daniel, sa Tagalog. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Ang nagsasalita si Pablo sa mga taga-Epeso. Sabi niya sa taga-Epeso, alalahanin nyo nung una kayo, kasi ngayong panahon na to, nung kausap sila ni Pablo, ano na sila niyan kaanib na sila sa iglesia, yung mga taga-Epeso Pero nung unang panahon kayo, mga alalahanin nyo, kayo nung una, mga hintil kayo, Gentiles,
labas sila sa Israel. Kasi sa Biblia, kapatid na Jared, ang mga hintil yung nasa labas ng community ng Israel. Labas ng Israel ang tinatawag na Gentiles or heathen. Basta labas sa nation of Israel, tinatawag na heathen or Gentiles or nations ang tawag sa iba-ibang translation ng Biblia. Sabi ni Pablo sa mga Epeso, taga-Epeso, nung una, mga hintil kayo, tinatawag kayo na di pagtutuli. Kasi yung Israelita, tinatawag na sa pagtutuli. Kasi lahat ng lalaking Israelita, anak ni Abraham, inutusang magtuli sa ikawalong araw. Ngayon, itong mga hintil, hindi tuli. Noong panahon na yon, sabi ni Pablo sa 12, mga kayo'y hiwalay kay Kristo. Pakibasa, kapatid na Daniel. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ayan, nung panahon na yon, kayo mga hintil, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kayo kabilang sa bansa ng Israel. Mga taga-ibang lupa kayo, strangers kayo. Sa mga tipan ng pangako, at wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon, nung maging Kristiyano na sila, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na sapagkat siya ang ating kapayapaan, sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, na kanyang iginiba, pinag-isa ang dalawa. Alin yung pinag-isa ang dalawa? Siya ang ating kapayapaan, pinag-isa niya yung dalawa. Yung hintil at saka Israelita, pinagsama niya. Siya ang naging kapayapaan between the Israelites and the Gentiles. Yung dalawa na lahi, lahing Israel at lahing hintil, pinag-isa niya ang dalawa. Iginiba niya yung pader na nagpapahiwala, yung mga batas na palatuntunan. Kasi sa Israel, bawal makipag-usap sa mga hintil. Nung una, bawal kumain ng pagkain ng mga hintil. Bawal mag-asawa sa mga hintil. Ang lawak niyan kung babasahin ko lahat sa iyo, kapatid, ano? Kaya sabi ko sa iyo, malawak ito Ang mga Israelita nakabukod sa hintil. At hindi sila nakikisama, nag-aasawa, hindi sila nakikikain, hindi sila nakikipagkaibigan sa mga hintil, mga Hudyo, ni makipag-usap. Hindi sila nakikipag-usap sa mga hintil. Basahin natin ang tagpo sa balon ni Jacob sa 4:9 ng Juan. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Yan. Ang mga Hudyo, di nakikipag-usap man lang sa mga Samaritano. Nandidiri sila sa mga hintil. Pero nung dumating si Kristo, iginiba niya yung pader na nasa gitna ng hintil at saka ng mga Hudyo. Inalis niya yung nagpapahiwala, yung mga batas na bawal makipag-usap, bawal kumain, etc., etc. Inalis ni Kristo yon. Kaya sabi sa 15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan, inalis niya na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawang nasyon, Israel at Hintil, upang sa dalawa lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Pagka pala na nagtagumpay na ang Panginoon Kristo, pagsamahin ang